Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. EJ Morse is back. Welcome to my small channel. At para doon po sa mga ngayon lang nakapasyal sa channel ko, kindly subscribe and kindly hit the notification bell. Pati na rin yung like button. Paki-share na rin po itong ating episode for today para marami makarinig, makaalam. At lumaki ang ating community para sa pagbibigay ng ating information sa lahat tungkol sa ating mga topic na pinag-uusapan dito sa ating munting channel. At bago tayo mag-umpisa, gaya ng dati, yung aking EJ Morse prayer. Sa lahat ng mga manggagawa sa pamahalaan, sa lahat ng mga public servants, tama na ang pagyayabang, itigil ang pagiging arrogante, irespeto ang batas, irespeto ang mamamayan, huwag magnakaw, huwag maging tamad, maging mapagpakumbaba, pasweldo kayo ng taong bayan. Kami ay nakamasid, di namin kayo tatantanan. Okay, diretso na po tayo. Ito pong ating pag-uusapan ay tungkol dito sa presidential sister na si Amy Marcos. Alam naman po natin na itong si Amy Marcos ay napakalapit sa mga Dutertes. At hayagan po yan. Kaya nga po, nagtataka rin ako na talagang napakabait ni PBBM na talagang i-welcome pa siya doon sa kanilang partido para sa parating na eleksyon dito sa Mayo. Sobrang bait ni PBBM. Alam niya naman na ganito yung kapatid niya and yet isinama pa sa kanilang ticket. At ngayon nga, nanguna ito si Amy Marcos para imbestigahan ang legality ng pagkakaaresto at pagkakadala nitong si former President Digong Duterte doon sa The Hague, sa Netherlands. Anong klaseng kapatid ito? Na inilalaglag mo yung presidente mo. Walang respeto, wag na lang sa kapatid eh. Irespeto niya sana yung presidential seat. Yung posisyon na presidente na nag-decide na mag-cooperate sa paghuli o pag-aresto dito kay Digong Duterte. Ang kumu-question na number one, etong kapatid na si Amy Marcos. Tayo bang mga Pilipino ay ganyan? Talagang kahit ano mangyari, doon ka pa rin sa tinuturing mong kaibigan kesa kampihan mo yung kapatid mo na nando doon sa pinakamataas na pwesto at malaki ang stake kung magkakagulo dito sa bayan. Sa kanya baliwala eh. At ang isa pang nakakagulat dito, nakagawa agad ng report. Samantalang, pag nag-iimbestiga dyan sa Senado, ilang linggo yan bago makagawa ng report. Siya hindi. After few days, may report na. Ano ang intensyon mo, Miss Amy Marcos? Bukod sa pagpapakita ng suporta sa mga Dutertes, parang sinasang-ayunan mo na magkagulo. Dahil alam mong mainit na mainit ang usapin, mainit ang dugo ng mga pro-Dutertes, tapos ito ka, maglalabas ka ng report, makakadagdag sa init ng sitwasyon. Hayaan po si Amy Marcos. Ang problema niya, akala niya, sikat na sikat siya doon sa mga supporters ni Digong Duterte. Halatang halata naman yung kanyang pagiging doble kara. Kaya sad to say, Senator Amy Marcos, kung makakakuha ka man ng boto dyan sa grupo o sa side
ni Digong Duterte, kakapranggot na lang. Dahil sirang-sira na rin yung papel mo dyan. Hindi rin sila kumbinsido na ikaw talaga ay para suportahan talaga ang sitwasyon ni Digong Duterte, kundi naandyan ka, gumagawa ka ng bagkilos mo para lang sa boto. Gusto mo ng malaking boto, ng malaking boto. Yan lang ang gusto mo. Hindi ka naman seryoso dyan sa ginagawa mong advocacy na talagang gusto mong palitawin na may illegal doon sa pagkakahuli ni Duterte. Sa pagpapadala doon sa dahig. Kahit na ang dami-dami ng mga expert sa batas ang nagsabi na walang illegal doon sa pagkakahuli at pagkakadala ni Digong Duterte doon sa the Netherlands. Nag-iingay ka pa rin. Nag-iingay ka pa rin para sa boto. Nilaglag mo ang sarili mo sa magkabilang side. Masyado kang naniniwalang mas malaki ang makukuha mong boto diyan sa panig ni Duterte. Hindi mo naisip na mas malaki ang mawawala sa iyo galing dito sa mga botante na pro-Marcos. Na isa kang Marcos din. Baka nakalimutan mo na. So ngayon, ang laki ng mababawas sa iyo sa boto na manggagaling dito sa side ni Bongbong Marcos at malaking boto rin ang mawawala sa iyo diyan sa side ng mga Dutertes. Dahil sabi nga ni Bongo, too late the hero. Ang iyong paghihiring-hiring na yan. Dinidare ka pa nga ni Sal Panelo na kung talagang seryoso ka dyan sa ginagawa mo, mag-file ka raw ng impeachment. O, dinidare din kita. Kung talagang seryoso ka, mag-file ka nga ng impeachment case against PBBM. Para maintindihan mo yung ginagawa. Kung nasa tama ka. Kung nasa tama ka, malamang pumasa sa Kongreso yan. Kaya, hindi lang si Sal Panelo nagde-dare sa'yo, pati ako. Mag-file ka ng impeachment case against PBBM para mapatunayan na tama ka. Ang dami nagsalita na mga legal luminaries na sinasabing walang illegal dyan, tama ang ginawa ng gobyerno, tama ang pagkakadala niya sa dahig, ikaw itong hirit ng hirit na akala mo, eksperto ka rin. Yung kinuha mong resource person pa, hindi ko alam saan mo napulot yun, ay masyadong one-sided. Pati yung si Cayetano na yan. Masyado yung ginodiyos itong si Duterte. So kung hindi man ginodiyos, yun na nga, ginagamit mo para sa boto. Pero itong si Cayetano, given na yan. Talagang very loyal yan kay Duterte. Kaya nga mga kapatid, mga kababayan, tandaan nyo ang pangalang Alan Peter Cayetano. Pag yan, pati yung kapatid niya na si Pia Cayetano, mga pro-Duterte, mga walang tinitignan na batas yan. Walang tinitignan na pagkakamali ang mga Dutertes. Wala sa kanila yan. Wala silang nakikitang pagkakamali sa mga ginawa ng mga Dutertes. Hanggang ngayon, loyal yan sa mga Dutertes. Kaya mga kababayan, tandaan natin yan. Hindi bali sana kung talagang malilinis sila. Maiintindihan natin yung pagsuporta nila. Pero hindi. Patong-patong ang mga kaso, glaring ang mga ebidensya, and yet, itong magkapatid na to at ang iba pang mga supporter nila, bulag na tagasunod ng mga Dutertes. Bulag na mga tagasunod. Kaya itong si Amy Marcos,
laglag na talaga ito sa kangkungan. Akala niya, mahihila siya ng boto na manggagaling dyan sa kampo ni Duterte, yung mga pro-Duterte na botante, akala niya marami. Hindi niya ba nakikita itong mga panawagang rally? Hindi naman nagiging successful. Ever since, yung mga maisog nila. Hindi naging successful. Ibig sabihin, malaki na ang nawala sa mga taga-suporta ng mga Dutertes na yan dahil din sa mga pinaggagawa nila. Yung mga problemang ginawa nila sa gobyerno, yung mga akusasyon sa kanila na korupsyon, mga pagpatay, etc. Malaki na ang nawalang mga botante dyan. Kaya hindi ko maintindihan hanggang ngayon, kapit-tuko ka pa rin para ipakita na ikaw ay pro-Duterte. Mas malaki ang botante na loyal dyan kay PBBM na nagalit sa'yo. Kaya sorry ka na lang, yan ang pinili mo. Anyway, yan lang po ang gusto ko i-discuss ngayon, itong tungkol sa ginawang investigasyon ni Amy Marcos na sa tingin ko ay hindi na masusundan dahil naging biased ang kanyang aksyon. Halos hindi nakapagsalita ng maayos yung side ng gobyerno para magpaliwanag. Nag-monologue itong si Cayetano, in-educate or nag-lecture. Ganon din yung lawyer na kinuha nila. Subukan yung maglagay ng ibang legal luminaries na kabilang panig. Yung hindi nyo kakampi. Kung hindi, ilampaso kayo. Nalampaso na nga kayo ng mga magkapatid na Remulla sa diskusyon. Tapos sasabihin nyo, inconsistent yung mga pinagsasabi. Walang inconsistent doon. Consistent yung mga sinasabi nila tungkol doon sa pagkaka-aresto ni Digong Duterte. Anyway, mga kapatid at mga kababayan, hanggang dyan na lang po muna at maraming salamat sa pag-join nyo sa akin ngayon. Para doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button, pati na rin po yung pagpapalaganap ng ating munting channel. Kindly share this vlog nang sa ganun lumaki ang ating community at marami makaalam tungkol sa mga discussions natin dito. Thank you so much. At again, doon sa aking EJ Morse prayer, hindi natin tatapusin or hindi natin this video will not end without the EJ Morse prayer. And it goes like this. Sa lahat ng mga manggagawa sa pamahalaan, sa lahat ng mga public servants, tama na ang pagyayabang, itigil ang pagiging arogante, irespeto ang batas, irespeto ang mamamayan. Huwag magnakaw, huwag maging tamad, maging mapagpakumbaba. Pasweldo kayo ng taong bayan. Kami ay nakamasid, di namin kayo tatantanan. Once again, thank you so much at magkita-kita tayo.